Okay, so day 14 na po tayo na impeachment trial ni VP Sara Duterte at isa po sa interesting na nangyari today ay yung alleged na pag-Indian daw po ng defense sa prosecution according to Attorney Kapunan. So nagsimula po yun dun sa pag-insist ni Attorney Kapunan na mag-stipulate yung defense regarding certain pieces of evidence at ayaw naman po pumayag ng defense. So ang next sinabi ni Attorney Kapunan ay gamitin na lang daw nila yung documents na. So after those exchanges po kasi nagkaroon sila ng mga misunderstanding at umabot nga dun sa alleged pag-Indian ng defense. So explain ko po sa inyo kung ano ba talaga yung stipulate, ano yung mga legal implications yan, and whether or not kailangan po ba talaga yung gawin ng parties para mapabilis yung kaso. And then yung next po na interesting na nangyari today ay natapos din po yung pag-direct examination sa second witness ng prosecution, which is si COA Officer Del Campo. So may mga interesting din pong development kay second witness, which is like yung isa na may ibang purpose daw po according sa findings niya na hindi naman daw for confidential or intelligence purpose yung pinaggamitan. So explain ko din po kung ano yung mga possible legal implications sa mga ganong scenario and kung ano po yung posibleng epekto din nitong testimony or yung direct testimony ni Witness Del Campo since tapos na po yung direct examination ng prosecution. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga Kasimor, at bago pa tayo magsimula ay gusto ko lang po kayo kamustahin. Hopefully you are all okay po and you are all safe and dry kasi alam ko naman po diba na binaha at binagyo po tayo over the weekend. Pero despite that ay ano lang po, laban pa rin po tayo kasi ganun po talaga ang ating situation or status as mga Pilipino na nakatira dito sa ating bansa, 'di ba? So, despite the difficulties, ay laban pa rin po tayo. Like ako, explain pa rin po ako na explain sa mga legal issues para hopefully po maintindihan ninyong lahat. Okay? And kayo pong lahat na nanonood ay dapat din po gawin ninyo yung role ninyo at talagang manood po kayo ng mabuti para hindi po kumalat yung mga fake news or wrong information tungkol sa impeachment proceeding. Okay? So, anyway po, start na tayo sa discussion. Okay, so unahin po muna natin yung Indianan at ito po yung part na to na pinapakita ko sa inyo ngayon. So makita nyo naman po yung timestamp 16 minutes, 10:09 a.m. at this is the YouTube account po of the Senate of the Philippines and impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, August 11, 2026. So dito po nagmanifestation una si Attorney Kapunan at sinabi niya in-Indian daw sila ng defense kasi according to her, dinirect daw ng court na mag-set ng date last week yung both parties para sa pag-review ng mga pieces of evidence na umaabot in the thousands. Pero kinorek naman po yun ni Presiding Officer Escudero eventually dun sa ruling niya na hindi naman daw Indian yung nangyari kasi wala pa namang actual date agreed upon yung parties as to dun nga sa pag-check. So therefore, pag wala pang date, wala pa pong Indianan daw na pwede mangyari. Yun yung point dun ni P.O. Escudero. And then yung counter lang po ng defense dun ay hindi naman daw nila o-objectan kung magpakita lang ng summary yung prosecution in relation dun sa thousands of evidence na gagamitin ng prosecution. So, ang position po ng defense, allowed naman po yun under the 2019 Revised Rules on Evidence, which is itong Rule 130, Section 7. So, kita nyo naman po, di ba? Rule 130, Rules of Admissibility, and then Section 7. So, ito po yan. So, summaries, when the contents of documents, records, so on and so forth are voluminous and cannot be examined in court without great loss of time, and the fact sought to be established is only the general result of the whole, the contents of such evidence may be presented in the form of a chart, summary, or calculation. The original shall be available for examination or copying or both by the adverse party at a reasonable time. The court may order that they be produced in court. So makita nyo naman po na pag sobrang dami nga po yung mga ebidensya na kailangan gamitin ng isang party, tapos yung kailangan lang naman dun is the general result of the whole, allowed po yun na yung summary lang. So yun yung sinabi ng defense na ganun na lang gawin ng prosecution at hindi nila o-objectan yun. Yung naging next issue naman po dun ay ang gusto ni Attorney Kapunan ay hindi na objectan yung isa-isang evidence pag ipa-admit yung summary lang, which is hindi naman pumayag po yung defense kasi according to the defense ay right nila yun to confront or to cross-examine yung actual evidence pag time na nila mag-cross-examine, and of course to object then once the formal offer of evidence, once mangyari na po yung formal offer of evidence.
So, anyway, to make the long story short, kasi baka po naguguluhan kayo, hindi naman po talaga mandatory na mag-stipulate yung parties sa mga certain facts of the case or certain evidence. Kasi ang legal definition po ng stipulate means mag-formally agree upon yung parties, diba? So, when you agree, that is voluntarily given yung consent. So, hindi po dapat via mga intimidation tactics. And then, hindi rin naman po pwede sisihin ng prosecution yung defense na dahil daw dun sa actions ng defense ay it will result to the wastage of time of the court kung nag-stipulate na lang sana mas mapabilis. Kasi at the end of the day, it is subject nga po to agreement of the parties, meaning dapat mag-consent, diba? Freely given dapat yon. And yung isa pa po, hindi rin pwede sisihin ng prosecution na ayaw ipagamit ng defense yung evidence nila kasi evidence po nila yon, diba? And at the end of the day, may kanya-kanya naman pong duty yung lawyers from both parties na palakasin yung kaso nila. So kung sa tingin ng defense, mas lalakas yung kaso nila kung hindi sila magpahiram ng evidence, edi prerogative po nila yon at hindi dapat sila i-intimidate or pilitin ng kabilang panig. So anyway po, yan lang talaga yung main issue. Pwede naman sana ito mapa-expedite kung dumiretso na lang sa summary kasi according to the defense, hindi naman nila o-objectan kung magpe-present na lang ng summary yung prosecution. Yung naging issue lang po talaga dito, kung akong tatanungin ninyo, the way kasi i-portray ngayon nila Attorney Kapunan ay parang kasalanan pa ng defense. Pero I'm just clarifying and explaining na hindi po yung kasalanan ng defense kasi yun nga po, kanya-kanyang legal strategy talaga yan and it is the duty of bawat lawyer na palakasin yung kaso nila at hindi yung kaso po ng kalaban nila. Ganun po talaga yan in cases. Okay? And then, kung titingnan din naman po ninyo yung ruling dito ni Presiding Officer Escudero, ang sinabi na lang niya to avoid the issue ay mag-submit na lang yung both parties ng copies ng kanya-kanyang evidence at issue kasi wala pa rin copy daw po yung impeachment trial court nung thousands of evidence or documents na yun kasi hindi na-submit during pre-trial. So, impeachment court na lang basically yung mag-verify most likely yung mangyayari po niyan. Okay, and then after po nung mga bangayan, nung dalawang counsel for the parties ay nag-continue na yung direct examination kay COA Officer Del Campo. So, quick backstory lang po, si Officer Del Campo nga yung nag-handle na nung actual notice of disallowance case against VP Sara Duterte. Kasi again, si Attorney Wamil po hanggang sa notice of suspension lang. Okay, so ngayon, ang next question na lang po talaga, after ng direct examination kay COA Officer Del Campo, napalakas po ba ng prosecution yung kaso nila? Meaning, napakita na ba talaga nila yung elements nung allegation nila na misuse of confidential funds? Okay, time out lang muna mga Kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na. 484,000 na po tayo, sobrang lapit na po sa 500,000, 500,000 sa YouTube. So hopefully po, matulungan nyo naman ako doon at ma-achieve ko yung milestone na yon. Okay, so ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so kung ako po ang tatanungin, hindi pa rin po talaga napapakita yung actual misuse ng COA witness because number one, yung COA naman po ay, or itong mga COA officers na to or itong mga witnesses po nila from COA ay limited lang naman po yung competency, ano yung personal knowledge nila which is related nga lang po dun sa COA for auditing purposes. Kasi yung trabaho naman po ng COA ay mag-audit lang po talaga yan ng public funds na ginagamit po ng mga government offices natin at hindi naman sila to determine whether or not may criminal liability po ba talaga yung mga parties. Kaya nga po kung makikita natin dun sa joint circular sa section 8 dun sa confidential funds joint circular, ang nakalagay lang dun, pag hindi nag-liquidate yung government agency, magkakaroon ng presumption of personal use or misuse at pwede na yun siya gamitin for the filing of the subsequent criminal cases. So yung main issue talaga ng prosecution dito, kung puro COA witnesses yung ipepresent nila, ang competency lang po ay hanggang dun nga lang sa auditing at hindi mapapakita yung actual elements of criminal misuse po of public funds. Yun yung assessment ko lang. And yun nga po, diba, yung in-explain din ni Presiding Officer Escudero nung kunasyon niya si Attorney Wamil, yung first witness na yung section 8 is for criminal filing purposes. Yun yung understanding ko po dun sa part na yun. And then pangalawa po, yung gusto ipakita dito ng prosecution ay yung ibang pinagamitan ni VP Sara ay hindi naman daw for confidential or intelligence purposes. So pag ganun, syempre yung maging conclusion po nila yan ay may misuse na. Pero ang dilemma lang po sa ganung legal theory, again, yung COA po is not competent to testify as to that kasi limited nga lang sila dun sa auditing
practice or sa auditing function nila as a COA. And kung tatandaan din po natin sa mga COA cases, yung pinakadulo po talaga niyan after ma-finalize yung notice of disallowance all the way sa Supreme Court, ang main liability po niyan is civil liability lang, which is for restitution, yung para ibalik yung pera. 'Di ba? So again, take note, civil liability yung main liability po ng mga notice of disallowance. And in COA cases nga din po, like what I have explained previously dun sa Madera case, meron ding good faith defense. Meaning, kahit na hindi nasunod yung auditing standard or iba yung napaggamitan ng pondo, pero kung mapakita naman nung respondent na may good faith siya sa paggamit ng pondo niya, ay posible pa rin walang civil liability na mag-a-attach. Pero posible pa rin sabihin ng Supreme Court na final na may notice of disallowance po talagang nangyari. At yun nga po yung nangyari dun sa Madera case, may notice of disallowance talaga na dineclare ng court na final yun siya, pero walang restitution na pinagawa kasi may good faith na defense. And then, yung next question na lang po dyan, kung ginamit ba yung public fund for a different purpose, hindi ba yun siya malversation? Hindi ba siya criminal malversation? So, yung masasabi ko lang po at present based on this witness na pinapresent, again, COA officer kasi ito siya. So, limited nga po yung competency niya or yung personal knowledge niya dun sa auditing functions ng COA because yung COA is not for criminal liability purposes. Ang trabaho nga lang po nila ay mag-audit, tapos mag-a-attach yung presumption, tapos magre-recommend lang sila ng filing of criminal cases kasi ibang department po or ibang government office yung mag-handle na ng criminal prosecution for mga alleged na nag-violate ng mga COA auditing practice at tingin ng COA na may corruption din po talagang nangyari. And kaya po natin masasabi din na hindi talaga competent yung COA to testify whether or not may criminal act bang nangyari talaga is because in criminal cases po kasi beyond reasonable doubt po yung kailangan na evidentiary threshold niyan, which is hindi naman po ganun yung requirement para sa mga COA cases such as a notice of disallowance. Ang kailangan lang yan na mapakita ng COA ay hindi nasunod yung auditing standards or auditing requirements na naka-provide sa joint circular. Kung hindi na comply yun, therefore you can be subjected to a notice of disallowance. Pero hindi po porket na subject ka to a notice of disallowance means na prove na beyond reasonable doubt yung possible criminal liability ng isang respondent. Because again, the COA is limited lang po for a very specific purpose, which is to audit po yung public funds. So overall po, ang masasabi ko lang, kung ako po ang tatanungin ninyo, yung professional assessment ko po ay may mga may mga hurdles pa na kailangan ma-overcome yung prosecution para mapakita yung actual misuse. Kasi kung tatandaan din po natin, di ba, yung legal definition ng betrayal of public trust, one of the examples po niyan ay yung tyrannical abuse. So dapat makorelate din ng prosecution dito paano yung isang action na could only result to a civil liability of restitution, paano yun siya, yung ganong liability lang could amount to tyrannical abuse of power. Di ba? Plus the mere fact, pag COA cases nga lang po yung magiging pinaka-argument nila ay may good faith defense pa. So overall po makita natin, madami-dami rin po talagang mga possible arguments or defenses yung defense. Pero kung based lang po sa evidence so far, kung ano lang yung mga na-present ng prosecution, ay tingin ko po madami pang kailangan ayusin po yung prosecution para mas mapalakas pa yung case sila. Okay, so yung next na lang pong gagawin natin dito ay abangan na lang po natin yung mga next set of hearings and defense of the defense, kung ano yung mga papakita nilang counter arguments to this, or kung tingin ba nila hindi na nila kailangan mag-present ng defense. At yung isa pa po na very excited din ako is kung whether or not lalabas ba kaya talaga sila Andilim at sila Mary Grace Piatos. Kasi pag lumabas yon, may mga favorable arguments din po yan for either parties na posibleng mangyari. Pero tsaka ko na po yun explain kung magpakita sila. Kung hindi naman magpakita, edi no need na natin i-discuss kasi magiging speculative po tayo. E diba ayaw po ng Supreme Court ng mga ganong speculative. Okay, so anyway, yan na po ang masasabi ko for day 14. Kung gusto nyo po mapanood yung day 13, ay dito nyo po yan mapapanood sa video na to. And wag nyo po kalimutan i-like itong video, mag-subscribe sa YouTube channel ko at mag-follow po sa Facebook and TikTok ko for behind the scenes. And special thanks and shout out po to all my Associates for Truth, yung membership program ko po sa YouTube channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!